Hello, magandang umaga sa inyong tanan. Papunta kami sa Manila and then Manila to Davao. Sama natin si Brother Sherwin. Kumusta po kayong lahat? Yung team natin. Yeah. Likod natin, dalawang mga gwapo. Leandro, ready? Yan si Daddy Andro. So, kumusta po kayo? Kita-kita tayo sa Davao this coming 26 sa Santo Niño Parish, Turil. Nanood natin si Delia Calo Aguilar. Good morning, Dre. May in-check, hindi ko mabasa. From Taiwan, si Mary Jennifer Vlog, Safe Travels, Father. Salamat po. Si John Ray Cordinilio, Safe Travels, Father. At si Nile Aldivera, good morning, Father Darwin. At si Asia Ruki Bautista Juvirex sa Baldana. May buntag from Cagayan de Oro. Good morning, Father, from Taiwan. Good morning, Father. Keep safe. Si Ivan Bernard Maria Delia nanood sa atin. So, pasok na kami sa boarding na kami sa Cebu Pacific. Excited na po tayo papunta sa Davao. So, noong isang taon ay hindi tayo natuloy sa Davao, pero ngayon patungo na tayo sa Davao via Manila to Davao. Pero pupunta pa tayo sa Samal Island. Doon tayo mag-overnight sa Samal Island. Si Jess Biculob, shout out the iPads, nanood sa atin. Ang daming mga pasahero ngayon, oh. Kaya madaming pasahero. At next month po sa Masbate po tayo. Isa sa mga audience natin, yung mga pari ng diocese sa Masbate. At meron, hindi ko pa alam kung anong parokya, anong lugar mabibisita natin sa Masbate. So, this coming October 11 ba yan? So, kita-kita tayo Masbate. This coming October po. At si Langlang Martinez Atay, wow, excited na mi Father. Mary Jane Abrad, nanood sa atin. Si Merna Gonzalez, good morning, Father, watching from Davao del Sur. Ang isi-share ko ngayon sa inyo, merong isang babae from Cebu. Sabi niya, almost 2 months na daw siya na nagsuffer sa kanyang sa kanyang tiyan. Hindi siya makayuko, hindi siya makayuko dahil naninigas yung kanyang tiyan at masakit itong gilid niya. At maliban dyan, wala siyang tulog. Wala siyang tulog, mga kapatid. Wala talaga siyang tulog. So, more than 2 months, sabi niya, posibly daw, biktima siya ng kulam. Yan ang sabi niya, biktima siya ng kulam. Liquid lang ang kinakain niya dahil kapag kakain siya ng solid, isusuka lang niya. So, yun ang problema niya. So, mahigit na sa 2 buwan.
pupunta sila sa doktor, wala namang findings, wala namang diagnose. So, ang nangyari, nilapitan nila yung mga iba't ibang albularyo. Pumunta sila sa iba't ibang albularyo at mabuti na lang may Facebook at YouTube. Dun nila ako nakilala. So, malaking tulong talaga itong YouTube at Facebook dahil maabot natin yung mga kapatid natin na nalilito na at ang dami ng mga karamdaman dahil mayroong karamdaman na preternatural in origin. Yung preternatural in origin, hindi yun magamot sa doktor dahil extraordinary po yun. Extraordinary na mga karamdaman. So, sinusuri ng mga doktor anong talagang sakit niya. Walang findings, walang diagnose. So, paano mabigyan ng gamot? So, nahirapan nga ang doktor sa pag-diagnose anong klase yung sakit niya. Walang findings, walang diagnose. So, nagdesisyon sila kasama yung pinsan niya pumaparito dito sa office. By the way, yung office natin open from Thursday to Sunday po yan. So, ang maidagdag lang namin sa team namin yung empowerment. Yung pagturo sa kalagahan ng mga sacraments. At sa kalagahan ng mga sacramental sa spiritual life natin. Yun lang talaga yung maidagdag ng team natin. At ma-empower yung mga tao na bubisita. At yung healing ay not exclusive to the team. But for all priests are healers. Lalong-lalo na kapag lalapit sila sa mga kaparian natin and receive the sacrament of healing, confession, anointing of the sick, and in the body of Christ, yung katawan ni Kristo po. Grabe na yun. I am nothing compared to the Eucharist. Kung kami naging instrumento ng Diyos sa pagaling, lalong-lalo na yung Eucharist, source of healing po yan. So, hinihikayat natin lahat ang magsimba every Sunday dahil ang natanggap natin ay hindi ordinaryong biyaya, the source of grace. Hindi lang grasya yung natanggap natin during we receive the sacrament, especially the Eucharist. The source of healing po yun. So, nangyari mga kapatid sa babaeng ito na lumapit sa atin sa ministry. So, nangungumpisal sila kasama yung kasamahan niya. At hindi lang nangumpisal, nag-anointing of the sick pa tayo. At nabigay pa tayo ng communion dahil nanghihina siya eh. So, anong nangyari mga kapatid? Nung una, mabigat yung katawan niya. Matapos ang series of deliverance at ini-exercise ko din siya. Grabe yung pagsuka niya. Sumusuka talaga siya. Ang suka niya ay laway lang. At hindi ko pa siya pinainom ng Holy and Exorcise Oil. Kusa lang siyang sumuka dahil may ritual. Posible na nakakain siya ng cursed object or cursed food, poisonous food na nagdulot sa kanyang karamdaman ngayon. So, nangyari mga kapatid, sumusuka talaga siya sa prayer for deliverance, sa mga curses sa pagkain. Sumusuka siya. At alam nyo, sa series of deliverance and exorcism, grabe mga kapatid. Grabe. Gumaan yung pakiramdam niya at yung kanyang tiyan na matigas. Sabi niya, Father, lumambot na. At nawala na yung sakit. Hello? Nawala na yung sakit sa nag-iilid na sa tagiliran niya. No? Malaki talaga yung milagro. At mahigit sa lahat, masarap na yung tulog niya. At meron pang maganda na dulot sa deliverance sa kanyang buhay at sa sacrament. Kumakain na siya ng marami. Sulit na pagkain na. First time niya after more than 2 months na pag-struggle sa kanyang karamdaman. Siya po ay sobra na nasiyahan at mag-extend daw siya ng 1 linggo
for series of deliverance and exorcism po. So, open yung office natin from Thursday. Dapat nandyan na kayo sa 8 a.m. Dahil yung pinaka-importante yung catechism po. Para you will appreciate more the beauty of the sacrament. Ha? Alagan pa. Upo pa tayo. So, kasama natin si Brother Sherwin. Brother Sherwin. Si Deliverance Minister, si Kuya Lurito. At si Brother Leon, na iwan yung lighter niya. Si aming madre, si Surgeon. Kasintahan ng madre. Nabyo mo lang? At si Daddy Andro, nandito si Daddy Andro, kaupo. Hello, bro. Ang pangalan mo, bro? Michael Angelo. Saint Michael, ha? Saint Michael. So, papunta kami via Manila, papunta sa Davao. Salamat pala sa nagpadala ng mga stars. Umabot ng 310 yung stars na nagpadala. At nanonood natin si Ate Venus Librando. Kumusta, Ate Venus? At birthday ngayon ni Dave Diaz. Ngayon ba or kahapon? Belated happy birthday, Brother Dave. Patuloy ka. Isang imam na bumalik sa Kristyanismo, bumalik sa simbahan na Katoliko. Wala day ka sa Tagbilaran to Davao, Father. Mahal yung ticket. Tagbilaran to Davao. So makasave yung nag-invite sa atin kung promo yung ticket. Promo yung ticket natin. At star ko, Father, Charity Diso. Salamat po. Joe Artavis, amping Father, kita-kita taugma. So, kita-kita taugma sa Davao. Alas 5 po yung misa. After sa Mass, talk agad. Hanggang alas 10 po yan. At mag-bless tayo sa mga sacramentals ninyo. Magdala kayo mga sacramentals. I-bless natin. Okay? So, hello. Asa mo ka? Doon Manila? Magsakay ta. Nili. Cebu pa. Sige te. Hello. Asa po mo? Manila po mo? Oo, Pads. Isya mo? Oo. Na Cebu Pacific ni? Sige, Asa man ninyo? Sa Quezon City mo. Hey, Pads. So, God bless. So, amping mo, Father, Elias Nakatuna. Amping Father, watching from Cebu. Si MB Amila, amping sa biyahe. Good morning. So, ito yung live tayo. Ay, hindi na po. Ay, hindi na po. Wala na po mga...